Nagka-crave ka rin ba ng ganitong pagkakaprito sa pork belly? Samahan natin ng maraming gulay para hindi nakaka-guilty. Magdikdik tayo ng maraming bawang. Ito po yung klase ng bawang na ginagamit pang stir fry dito sa Thailand dahil mas mabango. Dikdikin ko lang ng ganito at iset aside muna. Meron tayong mahigit 1 kilong pork belly at islice ko lang ng ganito kaninipis. Susunod ay lalagyan ko ng maraming asin, dinamihan ko na dahil i-deep fry natin ito mamaya. Maraming pamintang durog, paprika, onion powder at yung dinikdik natin na bawang kanina. Halu-haluin natin itong mabuti. Kinamay ko na para sigurado, syempre dapat malinis yung ating kamay. At imamarinate po natin ito ng mga 30 minutes. Tinakpan ko muna at ihahanda ko naman ang ating mga gulay. Inabraw kung tawagin ito sa amin sa Ilocano. At maglalagay tayo ng kamatis, okra, sigarilyas na pinanghihinayangan ng aking asawa kapag ito ay niluluto ko sa ganitong luto o sa pinakbet dahil kinakain po nila ito dito ng hilaw. Mas masarap kasi. Naglagay din tayo ng talong, mushroom, ampalaya syempre at sibuyas. Namitas na rin ako ng malunggay sa aking garden. Dito ay nagpapakulo na ako ng mantika at meron tayong harina na inihanda na nilagyan ko rin ng kaunting asin at kaunting paminta. Inuna ko ng hinalo ang kalahati ng ating marinated pork at ipapagpag natin itong mabuti dahil ayaw naman nating masobrahan yung harina. Gusto lang natin itong ma-coat para medyo kumrispy at para hindi tumalsik kapag ating ipiprito. To make sure na mainit na nga ang ating mantika ay nag-test muna ako ng isa at kapag bumula na ng ganyan, pwede nang ilagay ang ating pork. Minsanan ko na lang pinirito kaya inilagay ko na lahat. Malakas ang apoy natin at hinahalo-halo ko ito paminsan-minsan para hindi masunog yung nasa ilalim at para pantay ang pagkakaluto. Noong medyo mag-brown na ay hininaan ko na yung apoy at continue prito lang hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong kulay. Hahanguin ko na at ilalagay muna sa paper towel para naman ma-absorb yung excess oil. At yung ginamit nating oil, pwede po natin itong i-reuse sa ating mga pipirituhing isda. Kaya itinago ko muna pero sinala ko yung harina para naman malinis tignan. Ito na yung ating inabraw. Nagpakulo lang ako ng kaunting tubig. Inuna na ang kamatis, sibuyas at mushroom. Pagkakulo ay inilagay ko na yung iba pang mga gulay. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng bagoong. Ito po ang bagoong nila dito sa Thailand na kasing lasa din ng ating bagoong. Syempre malunggay. At hindi na po ako naglagay ng kahit na anong pampalasa o pampaumami dahil umami na ito dahil sa ating mushroom. Ang sikreto nga pala ng maberde-berdeng gulay ay huwag nyo pong tatakpan kapag ito ay pinapakuluan. Ganon din sa mga ibang luto. Tikman natin. Meron po tayong suka na maraming sili. Ang sarap. Subukan naman natin with sriracha sauce. Yan, may kamay na nangunguha. Nagustuhan po ng mga bulilit. Ang sarap din. Yung labas niya ay crunchy, sa loob naman ay chewy. Chewy. Siyempre ang ating gulay. Ang sarap humigo. Siyempre balansihin natin dapat dahil mapaparami tayo sigurado sa pork belly. Ito lang, marami din gulay. May kamay na nangunguha. Daddy, try my pork belly. Diba? Dami nating mga starving. How is it? Crunchy, crunchy. Aloy. Hi. Late ka, gutom na ako. I'm hungry, so I cannot wait you. หิวข้าวด้วยไม่เตอร์นะกินด้วยทำไมลูกอร่อยนะ How is it? Wash your hand. วันนี้ได้กินของดีอีกแล้ว Ang palaya. Ang pait. At ito po talaga nagpasarap yung mushroom. At dahil ang tagal po natin pinirito, pati yung skin niya ay malambot na. So yun lang mga ka-umami. Subukan nyo po yung ganitong recipe. I'm sure magugustuhan nyo rin.
Masarap pagsalu-saluhan lalo na ngayong weekend. Samahan niyo po ng gulay of course para masustansya pa rin.